Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral patungkol sa mga aral mula sa mga kwento o talambuhay ng ating mga propeta. At ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol po sa kwento ni Propeta Ibrahim alaihissalam. At inshallah po ay gagawin natin na dalawang lecture po itong pag-aaral patungkol sa kwento ni Propeta Ibrahim alaihissalam. Dahil medyo mahaba po yung mga nabanggit po sa Quran patungkol kay Propeta Ibrahim alaihissalam. O tinatawag natin sa Tagalog na si Propeta Abraham. Si Propeta Ibrahim alaihissalam ay siya po ay tinawag na Abul Anbiya. Siya ay tatay ng mga propeta. Dahil si Propeta Ibrahim alaihissalam ay nagkaroon siya ng dalawang anak na ito'y si Propeta Ismail alaihissalam kay Hajar at nagkaanak din siya kay Sarah na si Propeta Ishaq alaihissalam at si Propeta Ismail alaihissalam ay nanggaling po sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling po ang pinaka tatay o lolo niya ay si Propeta Ismail alaihi salam na anak ni Propeta Ibrahim alaihi salam. At ang mga propeta naman na nanggaling kay Propeta Ishaq, si Propeta Ishaq ay nagkaanak po na si Yaqub at si Yaqub ang tinatawag na Banu Israel. Yung tinatawag na Israel. Siya ay yung mga angkan niya ang tinatawag na Banu Israel. Dahil ang pangalan ni Yaqub, isa sa mga pangalan niya, ay si Israel. At ang Banu Israel ay meron po sa kanila ng mga Muslim, meron din sa kanila na naging Kristiyano, meron din sa kanila na naging mga Hudyo. At katulad po na ng mga propeta, ni Propeta Yusuf alaihissalam, siya po ay isang Muslim dahil siya ay may dalang mensahe na ito ay sambahin ng dakilang tagapaglikha na siya ay mula sa Banu Israel, mula sa mga anak ni Yaqub alaihissalam. At ganoon din si Propeta Dawud alaihissalam, si Propeta Sulaiman alaihissalam, si Propeta Musa alaihissalam, si Propeta Harun alaihissalam, si Propeta Isa alaihissalam. Sila po ay mga nagmula sa angkan ni Propeta Yaqub alaihissalam na sila din ay mga propeta na ipinadala sa mga tao na ito. Ang mga Hudyo naman ay meron sa kanila na galing sa angkan ni Propeta Yaqub alaihissalam. Sila yung mga tao na ipinadala sa kanila ang Torah, ngunit ito ay pinalitan nila maliban sa iilan na ito ay nanampalataya o naniwala kay Propeta Musa alaihissalam. Pero ang iba sa kanila ay pinalitan nila ang relihiyon na ito at ito ay tinatawag na relihiyon ng mga Hudyo. At meron sa kanila na tinatawag na itong una na mga angkan na ito ay mula sa angkan ni Banu Israel kay Yaqub alaihissalam. Ganun din na si Isa alaihissalam, si Jesus alaihissalam ay pinadala sa mga Israelita. Na ito ay sila ay karamihan sa kanila ay mula sa angkan ni Yaqub alaihissalam at ilan lamang yung tinatawag na Hawariyun na tinanggap nila ang turo ni Propeta Jesus alaihissalam. Ang iba naman sa kanila, yung karamihan sa kanila ay hindi nila tinanggap at pinalitan nila ang mensahe. Yung iba sa kanila, pinalitan nila ang mensahe ni Propeta Jesus alaihissalam at sila ay, yung iba ay naging mga Kristiyano. Yung lugar naman na Israel, o yung tinatawag na bansang Israel, hindi po yan yung tinatawag na pangalan ni Propeta Yaqub alaihissalam dahil yan ang mga Hudyo po sa bansang tinatawag na Israel na sila yung nananakit sa mga kapatid natin sa Palestine ay sila po ay mga tao na maaaring mayroon sa kanila iilan na nagmula sa angkan ni Yaqub o sa Israel. Pero karamihan po sa kanila yung nakatira ngayon sa bansang Israel ay sila po iba't ibang lugar ang kanilang pinanggalingan. At sila po ay mga Hudyo. Pero Hudyo po na tinanggap nila ang relihiyong Hudyo at hindi po karamihan sa kanila ay mula sa angkan ni Propeta Yaqub alaihissalam. Si Propeta Yaqub alaihissalam, ang pangalan po niya ay si Israel, isa po sa pangalan niya. At gaya po na nabanggit natin na marami pong mga nanggaling sa kanya, may mga Muslim, may Kristiyano, may mga Hudyo na sila yung tinatawag na mga angkan ni Propeta Yaqub alaihissalam. Pero gaya po na pinaliwanag natin, ang bansang tinatawag ngayon na
Isinumpa itong mga tao na ito, yung mga tao sa lugar na Israel, itong mga Hudyo na ito. Kaya dapat kapag manalangin tayo, sabihin natin yung mga Hudyo at hindi yung pangalan na Israel. Dahil ang Israel ay pangalan po ni Propeta Yaqub alayhis salam. Okay, so malinaw po ang bagay na yan. Dito, tinatawag siyang Abul Anbiya o tatay o pinakatatay ng mga propeta dahil ang anak niya ay si Propeta Ismail at dito nanggaling ang mga Arabong mga propeta. Dito nanggaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito naman kay Propeta Ishaq nanggaling sa kanya si Yaqub at dito naman yung mga napakaraming mga propeta tulad ni Yusuf alayhis salam, Daud, Sulaiman, Propeta Musa alayhis salam at dito yung mga ay pinadala sa Banu Israel, yung angkan ng Israel. Kaya tinatawag siya na ama ng mga propeta. At siya rin ay tinatawag na Khalilullah, ibig sabihin pinakamalapit na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na kung tayo ay may kaibigan, tatawagin natin best friend o yung Khalil. Khalil ay yan ay tinatawag na pinakamalapit na tao sa atin. At ang tinatawag na Khalilullah, yung pinakamalapit na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Ibrahim alayhis salam. Ang pangalan ng kanyang tatay ay si Azar. At sa ibang mga riwaya, tinawag ang pangalan niya si Azar na si Tarih. At sa Quran, nabanggit sa Suratul An'am na sinabi ng Allah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. At dito, binanggit dito na sinabi ni Ibrahim sa kanyang tatay na ang kanyang pangalan ay si Azar. So dito, karamihan sa mga ulama sinabi nila na ang pangalan ng tatay ni Propeta Ibrahim alaihissalam ay si Azar. May kamalian po sa minsan naririnig ako na yung Ibrahim, hindi po Ibrahim, meron pong alif doon, sara, meron pong alif, Ibrahim, hindi po Ibrahim, mali po yun, hindi po yun Arabic, yung Ibrahim, o yung salita na yun, Ibrahim, yung diretso, yan po ay salita na translated sa English. Kaya po, kapag tayo magbabasa ng mga salita, lalo na yung mga salita ng mga nanggaling po, may mga proper na words sa Arabic o sa may originated siya, ayun po ang kunin natin. Tulad nung Ibrahim. Ang tama po ay Ibrahim, hindi po Ibrahim. Marami po nagkakamali dyan, kahit yung minsan mga kapatid natin, minsan din na mga nag-aral na, mga da'iya na, narinig natin yung pangalang Ibrahim. Hindi po Ibrahim, meron pong alif doon. So ito ay paalala lamang po sa pangalan na Ibrahim. So sinabi dito na ang pangalan ng tatay niya ay si Ibrahim. Si Propeta Ibrahim alayhisalam ay siya po ay ipinanganak at lumaki sa bansang Iraq sa panahon natin ngayon. At siya po ay nanatili doon, lumaki doon sa bansang ito, lugar na ito na tinatawag ngayon na sa Iraq. Na ang kanyang dating presidente ay si Saddam Hussein. Yan yung pinakanaunang presidente niya bago pa nagkaroon ng kaguluhan doon. Siya ay lumaki doon at wala pong nabanggit sa Quran at saka sa Hadith na ibang mga kwento ni Propeta Ibrahim alayhisalam mula ng kanyang pagkaliit. Pero marami pong mga nabanggit na ibang mga riwaya na nung siya ay maliit ay isa po sa mga nabanggit ng mga ulama at nagsulat ng mga history na siya po ay inutusan ng kanyang tatay na gumawa ng tinatawag na siya ay inutusan ng kanyang tatay na magbenta ng mga ribulto. Dahil ang kanyang tatay at ang mga nasyon sa kanilang lugar ay sumasamba sila sa mga ribulto. Bagkus ang kanyang tatay ay Najjar, ibig sabihin karpentero. At gumagawa siya, yung tatay niya, ng mga ribulto. Kaya nabanggit dito na وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ at sinabi ni Ibrahim sa kanyang tatay na si Azar أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Ginagawa mo ba na Panginoon mo ang tinatawag na asnam, yung mga ribulto na ito? Kasi sila yung gumagawa. Isa sa mga gumagawa ng ribulto ay ang tatay ni Propeta Ibrahim alayhissalam. So dito, nung maliit pa si Propeta Ibrahim alayhissalam, ay inutusan siya ng kanyang tatay. Pero maliit pa lang si Propeta Ibrahim alayhissalam, ay nilinis na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, niligtas siya sa mga pagsamba sa mga ribulto. At meron pong nag-comment doon sa dating video na sinabi niya na unahin niyo muna yung Kaaba. Yan daw ay sinasambad ng mga Muslim. Hindi po yan, ang Kaaba po ay hindi po sinasambad ng mga Muslim. Dahil bago humarap ang mga Muslim sa Kaaba,
ay dati ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay humaharap po sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem o sa Palestine. Diyan po ang unang qibla na kung saan nagdarasal ang mga Muslim at doon sila nakaharap. Kaya hindi po ang Kaaba ay sinasamba dahil kung yun ay sinasamba ang Kaaba ay bakit noon mga naunang mga panahon hanggang sa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay doon nakaharap ang lahat ng nagsasala sa Palestine o yung sa Jerusalem. So kung doon nakaharap, ibig sabihin hindi Panginoon ang Kaaba. Ngunit dahil sa ito ang Kaaba na ito ay pinatayo ni propeta Ibrahim alayhis salam at ganoon din ang sa ibang mga riwaya ito ay pinatayo ng mga anghel at si propeta Adam alayhis salam. At ito ay pinatayo din ni Propeta Ibrahim alayhis salam at ang kanyang anak. Kaya nga meron tayo yung tinatawag na Maqamu Ibrahim. Ang Maqamu Ibrahim ay yung apak ni Propeta Ibrahim alayhis salam sa kanyang nung nagtutulungan sila ni Propeta Ismail alayhis salam sa pagpapatayo ng Kaaba. So hindi po sinasamba sa Islam ang tinatawag na Kaaba. Yan po upang magkaisa po ang lahat ng Muslim sa mundo ay diyan po nakaharap. Katulad ng adan na hindi pwede magsala maliban sa nagtawag ng adan. Katulad po ng sala sa Islam na kapag meron pong imam, meron pong pinuno na siya po ang nagsabi kung kailan magsasabi ng Allahu Akbar, ang Allah ay dakila at kailangan ay sundin siya. Yan po ang pagkakaisa sa Islam. At ganoon din yung sa Hajj. Halimbawa, sa Hajj, obligado po ang magsuot ng puti. Ikaw man ay hari, ikaw man ay alipin, lahat yan. Yan ay pagkakaisa sa Islam. Ang Kaaba, yan po ay tinatawag na lugar na ipinatayo ni Propeta Abraham alayhis salam at ang kanyang anak na hindi po yan sinasamba sa Islam. Kaya po na nabanggit natin, bago pa naging propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hinaharapan nila kapag sila ay nagdarasal ay sa Masjid al-Aqsa. At ganoon din na nung ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakuha nila, nabuksan nila ang tinatawag na Makkah, ay inutusan niya si Bilal ibn Rabah na siya ay magsagawa ng adan at siya ay umakyat doon sa Kaaba. Inapakan niya ang Kaaba at siya ay nagsagawa ng adan. Pero kung yan ay sinasamba na alipin, paano sasabihin na ni propeta, paano papayagan ng mga tao maging si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yan ay tinatawag na apakan kung yan ay Panginoon. So hindi po yan Panginoon sa Islam. Kaya po kapag tayo ay nagdarasal ang isang Muslim, nakaharap po sa Kaaba. Ngayon, halimbawa, magdarasal ako, nakaharap ako sa Kaaba, pero hindi ko iniisip na ang sinasamba ko ang Kaaba. Hindi po yun, kundi ito ay harapan lamang ng Muslim na nagkakaisa dito ang lahat ng Muslim na dito nakaharap. At ipinagbawal po, napakalaking kasalanan sa Islam ang pagsamba sa ribulto. Anumang klase ng ribulto. Yan po ay hindi ribulto. Kaya darating sa kabilang buhay, darating sa yung bago dumating ang kabilang buhay, bago magunaw ang mundo, na isa po sa mga sign, na malaking sign, ay yung tinatawag na mawawalan ng halaga ang Kaaba dahil sa mga tao ay mas mainam sa kanila ang kayamanan. Kaya ang Kaaba ay mayroong darating na sisirain niya ang Kaaba at walang makikialam sa bagay na ito. So ito ay, ang Kaaba hindi po sinasamba. Wala pong nagsabi ni isa sa mga ulama, ni isa sa mga nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith na ito ay sinasamba. Bagkus ito ay isang lugar na kung saan ipinatayo na unang sambahan, nasabi sa Quran, maging sa Biblia na banggitin yan, unang sambahan ay pinatayo ni Propeta Ibrahim alayhis salam at itong lugar na ito ay banal na lugar. Ngunit hindi po tinatawag na sinasamba ng mga Muslim ito. Bagkus ang lahat ng Muslim po ay nakaharap dito pag nagdarasal, katulad nung bago pa ito naging harapan o kibla ng mga Muslim, na dati ang harapan ng mga Muslim ay ang Jerusalem o yung Masjid al-Aqsa. At hindi ibig sabihin na ang Masjid al-Aqsa sa oras na yon, mula sa mga naunang mga propeta ay sinasamba nila ang Masjid al-Aqsa. Pero utos ito ng Allah na kapag ikaw ay magdarasal, ikaw ay haharap sa tinatawag na kibla. So dito ang pangalan ng tatay niya, si Propeta Ibrahim, ang pangalan niya ay si Azar. At ganun nabanggit natin, inutusan siya ng kanyang tatay na magbenta ng tinatawag na mga ribulto. At kanyang sinasabi sa mga tao na sinong gustong bibili ng isang bagay na wala siya maidudulot sa iyo maliban sa kasamaan, wala siya maidudulot sa iyo na mabuti at saka masama. Itong bagay nito ay masama lang siguro ang maidudulot niya. Kaya walang bumibili sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Malit pa lang siya ay nilinis na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bahay, mga ito 500 na ano. Okay. Inshallah yung mga katanungan niyo, pwede po kayo magtanong kayo mamaya, pasensya na po kayo. Inshallah pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message kung may katanungan po kayo. Isa sa mga nabanggit
nabanggit sa banal na Quran na inaangkin po ng mga Kristiyano at saka mga Hudyo na si Propeta Ibrahim alayhisalam ay siya po ay isang Kristiyano. Sa mga Hudyo naman, sinasabi nila na siya isang Hudyo. At sa mga mushrik naman, o yung mga sumasamba sa mga ribulto, inaangkin nila na siya ay sumasamba sa tinatawag na mga ribulto. Pero yan ay sinagot ng Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Sinabi ng Allah na tunay na si Propeta Ibrahim alayhisalam ay hindi siya Hudyo at mas lalong hindi siya tinatawag na Kristiyano at hindi rin siya kabilang sa mga musyrikin, sa mga sumasamba sa mga ribulto. So dito, ang lahat kasi ng relihiyon, kung makikita natin, ang relihiyong mga relihiyon ng mga Hudyo, nag-aangkin sila na ang pinakatatay nila o pinakaano nila ay si Propeta Ibrahim alayhisalam. Na kung titingnan natin ay taliwas ito sa kanila ginagawa dahil si Propeta Ibrahim alayhisalam ay merong dalang isang mensahe rin na ito ang sambahin lamang ng isang tagapaglika. Ngunit ang mga Hudyo, marami silang mga sinasamba, marami silang mga iba't ibang kasing klase ito, yung mga tao na ito. Ganun din ang mga Kristiyano. Lahat ay pinupuri nila. Ang Hudyo, pinupuri nila si Propeta Ibrahim. Ang mga Kristiyano, pinupuri nila si Propeta Ibrahim. Pero si Propeta Ibrahim ay taliwas din sa turo ng mga Kristiyano. Dahil si Propeta Ibrahim ay isang mensahe niya. Sambahin mo ang nag-iisang tagapaglika. Ang mga Kristiyano, sa Katoliko, marami silang mga tinatawag na sinasabi nila na isa lang sinasamba. Pero mayroong tinatawag na Trinity na ang Diyos Ama, Diyos Espiritu, Diyos Anak. Na yan ay paniniwala ng mga kababayan na ibang kababayan natin na mga Kristiyano. So ito po ay taliwas sa katuruan ni Propeta Ibrahim dahil si Propeta Ibrahim alayhisalam ay nag-utos lamang ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi Kristiyano, hindi Hudyo si Propeta Ibrahim alayhisalam at hindi rin siya kabilang sa mga musyrikin bagkus siya ay isang Muslim na sumasamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. So kabilang ito sa dapat na malaman ng bawat Muslim na si Propeta Ibrahim, kaya nga tinawag siyang ama ng mga propeta dahil nanggaling sa kanya ang halos lahat ng mga propeta. Sa mga Banu Israel at ganoon din sa mga Arabong propeta, siya ay pinakatatay nila. Pero kung tatanggapin nila ang turo ni Propeta Ibrahim alayhisalam na pinupuri nila, dinadakila nila, ay dapat gawin nila ang ginagawa at dalang mensahe ni Propeta Ibrahim alayhisalam na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Dito, papasok tayo sa tinatawag na pakikipag-usap. Unang pagdadakwa, unang pagbabahagi ni Propeta Ibrahim alayhisalam sa kanyang tatay. At dito, makikita natin kung paano ang pakikitungo ni Propeta Ibrahim alayhisalam sa kanyang tatay. Dahil nabanggit sa Quran na sinabi ng Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, na inutos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbabalaka sa iyong mga malalapit na kamag-anak. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang binahagian niya ng mensahe ng relihiyong Islam ay ang kanyang malalapit sa kanya na mga kamag-anak. Si Abu Bakar, pinakamalapit niyang kaibigan. Tapos si Khadijah. Tapos ang kanyang mga anak. Tapos si Ali. At iba pang mga malalapit niyang mga kamag-anak. At ito ay tinatawag na gawain ng lahat ng mga propeta na inuunahan nila ang kanilang mga malalapit na kamag-anak. Kasi Propeta Ibrahim alayhisalam, ang pinakaunang inunahan niya na ibahagi sa kanya ang relihiyong Islam, pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, ay ito ang kanyang tatay na nabanggit sa Quran sa Surah Maryam na sinabi ng Allah, "Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Binanggit dito na alalahanin mo sa mga kasulatan si Propeta Ibrahim alayhisalam, kana siddiqan, siya ay tapat. Dito, pinuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay tapat. Tapat na propeta. At idh qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Dito, nakipag-usap si Propeta Ibrahim alayhisalam sa kanyang tatay. Sinabi niya, o aking mahal na ama. Makikita yung kataga na ginamit ni Propeta Ibrahim alayhisalam, ya abati, ang mahal kong ama. Subhanallah. Yung ya abati, hindi na sinabi na yung pangalan niya o yung tatay lang, o di ya abati. Sa wikang Arabic, pa sinabi, ya abati, o aking mahal na ama. Ito yung pinaka magandang pagtawag sa tatay, yung ya abati. Okay. Bakit mo sinasamba ang bagay na ito na hindi nakakarinig, hindi nakakita, at walang maitutulong sa iyo? At sinabi pa niya,
Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. At binanggit niya ulit, o aking mahal na ama, tunay na may dumating sa akin na kaalaman, ma lam ya'tik, na hindi dumating sa iyo, kaya sundin mo ako upang ikaw ay aking magabayan. Pero subhanallah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na hindi mo kayang gabayan ang isang tao maliban sa gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, gustong patnubayan ni Propeta Ibrahim a.s. ang kanyang tatay. Kaya sabi niya, sundin mo ako upang maging gabayan kita sa tamang landas. So yan ang isa sa ginamit niya. Pangalawang beses yung abati, ya abati. Pangatlo, ginamit din niya yung abati. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. O aking mahal na ama, huwag mong sambahin si syaitan, si iblis. Huwag mong siyang sundin. Dahil tunay na si syaitan siya ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong ginamit niya yung abati, salitang abati. At sinunod niya ulit, ya abati, inni akhafu an yamassaka adabu min ar-rahmani fatakuna li syaitani waliya. Ako ay natatakot, sabi ni Ibrahim a.s. sa kanyang tatay, o aking ama, ako ay natatakot na ikaw ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong paglabag, dahil sa ikaw ay hindi sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Dito makikita natin na kapag tayo ay nagdada'wa, tayo nagpaparating, kahit yung sa ating mga kamag-anak, ang pinakaunang hangarin natin ay ang kanilang kaligtasan. O yun ang pinakauna. Kasi tayo, alhamdulillah, kapag ikaw ay nagmuslim, malalaman mo sa sarili mo kung gaano kaganda ang relihiyong Islam na ikaw ngayon ay ginabayan ng dakilang tagapaglikha na sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Mararamdaman mo ang bagay na ito kapag ikaw ay sumamba sa nag-iisang tagapaglikha. Pero kapag nakita mo sila na sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga imahe, sumasamba sa mga larawan, naaawa ka. Dahil alam mo na may kaparusahan ang Allah sa mga sumuway. Kaya isa ito sa ginamit ni Propeta Ibrahim a.s. na o aking mahal na ama, ako ay natatakot na ikaw ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ikaw ay sumunod sa mensahe na dala ko. Pagkatapos, itong 4 na beses na ya abati, ya abati, ya abati, abati, lahat ito bilang magandang pakikipag-usap sa kanyang tatay upang tanggapin ng kanyang tatay ang kanyang mensahe. Pero pagkatapos nito, ang tanging sinagot ng kanyang tatay ay kanyang sinabi, Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La in lam tantahi la-arjumannak wahjurni maliya. Dito, sinabi ng kanyang tatay, ayaw mo ba, Ibrahim, sa aking tinatawag na Panginoon? Ha? Qala araghibun anta an alihati Ibrahim? Sinabi ni Azar, itong tatay niya kay Ibrahim, tinan mo, Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tinawag niya si Ibrahim na Ibrahim, pangalan, hindi niya tinawag na o aking anak. Makita natin yung ilang beses, 4 na beses na tinawag ni Propeta Ibrahim ang kanyang tatay, ya abati, o aking mahal na ama. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang tatay na Ibrahim, hindi niya tinawag na aking anak, kundi tinawag na Ibrahim. Ayaw mo ba sa aking Panginoon na sinasamba? Pag hindi ka tumigil sa iyong mga sinasabi, ay tunay na ikaw ay pagbabatuhin ko, subhanallah. La-arjumannak, pagbabatuhin kita. At pagkatapos sinabi niya, wahjurni maliya, at hindi lang doon, gusto ko na ikaw ay umalis sa akin at ayaw na kita makita. Ayaw na kita makita. Yun ang sinabi ng kanyang tatay, subhanallah. At dito makikita natin na kapag ang puso ng isang tao, kaya wala tayong kakayahan na gabayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinikap niya na magabayan ang kanyang tito na si Abu Talib, na siya ang sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil sa yun ang pinili niya, yun ang isa sa mga qadr na tatanggapin ni Abu Talib, ay hindi na kaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gabayan ang kanyang tito. Tayo bilang isang manampalataya, tulad ng nasabi sa Quran, wama alayna illal balag. Walang obligado sa atin maliban sa may parating natin ang mensahe. Hindi po itatanong sa atin sa kabilang buhay kung bakit hindi nag-Muslim ang tatay mo, bakit hindi nag-Muslim ang tinatawag na kapatid mo, asawa mo, anak mo. Hindi po, ang itatanong sa atin ay naiparating mo ba ang mensahe ng Islam ng tama sa iyong mga pamilya. Kaya nga, wama alayna illal balag. Walang obligado sa atin maliban na may parating. Naiparating ba natin sa kanila? Kaya sinabi ng Allah na, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya,
ilayo nyo, iligtas nyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya sa apoy ng impyerno. Kaya isa po sa dapat gawin ng isang mananampalataya, gawin niya ang lahat ng magagawa niya na maiparating sa kanya mga pamilya ang kagandahan ng turo ng Islam sa magandang pamamaraan, sa pag-uugali. Merong isang kapatid, naalala ko yung kwento niya, na nag-Muslim siya sa Saudi Arabia at dumating siya sa Pilipinas at hindi siya agad nagpaliwanag sa kanyang mga pamilya bagkus isinabuhay niya ito sa kanila. Hindi siya umiinom ng alak, marami na bago sa buhay niya. At pagkatapos, unti-unti niyang tinatawag na pinaliwanag sa kanila ang kagandahan ng Islam dahil napansin nila itong pagbabago ng tao na ito, yung kanyang pag-ugali na sinabuhay niya ugali ng Islam. At pagkatapos, ang lahat ng kanyang pamilya ay nag-Muslim. Allahu Akbar. Isa po ito sa kainaman na isabuhay din natin ang Islam. Makita nila ang pinakamagandang pag-ugali sa relihiyong Islam. At ganoon din na maibahagi natin sila sa kanila yung mga katuruan ng relihiyong Islam. Qala salamun alayk. Sinabi ng kanyang anak na si Propeta Ibrahim sa kanyang tatay na kung yan ang gusto mo, ay sinabi niya na, Qala salamun alayk. Ay kapayapaan sa iyo o aking ama. Wala siyang magagawa dahil hindi niya pwedeng pilitin ang tatay niya. Saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dito sinabi niya na ako ay hihingi ng tawad kay Allah para sa iyo. At makikita natin dito sa aya na ito, sa talata na ito ay sinabihan siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay minsan ay dumaan sa libingan ng kanyang nanay at siya ay nanalangin sa kanyang nanay. At siya ay tinatawag na pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kang manalangin sa iyong nanay. Sa lahat ng mga namatay na hindi sila mananampalataya, ay tinatawag na hindi pwedeng na tayo ay manalangin sa kanila. Ang Allah ang nakakaalam sa bawat puso ng ang bawat isa sa atin at ganoon din na kung ang pinakamaawain, mahabagin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naaawa tayo sa ating mga magulang, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mahabagin, makatarungan sa kanyang mga nilikha. Kaya, wag nating isipin na hindi naging makatarungan ang Allah. Ang Allah ay makatarungan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Yan ang dapat isipin ng bawat Muslim. Ngunit, ipinagbawal sa isang Muslim na kapag namatay ang kanyang magulang, ang kanyang kapatid na sila ay hindi mga Muslim, malinaw na hindi nila tinanggap ang mensahe. Dumating sa kanila ang mensahe, hindi nila tinanggap ang mensahe ng relihiyong Islam, ay hindi po nararapat na tayo ay manalangin sa kanila na sila ay patawarin ng Allah dahil tapos na po ang kanilang panahon. At ang Allah ang bahala na sa kanila. Kaya, isa ito sa mga kwento patungkol sa pakikitungo sa mga magulang, sa iyong kamag-anak, yung maganda pakikitungo sa kanila, yung ahwa sa kanila, natanggapin nila ang relihiyong Islam. Marami po sa atin, halimbawa, may asawa na hanggang ngayon hindi po Muslim. Sikapin po natin sa pamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, yung gawain natin, kung pwede ay mag-request tayo ng ibang mga ustad na pwede makapagda'wa sa kanila. Dahil, siyempre, bakit gusto natin na tayo magkasama dito sa mundo, masaya dito sa mundo, pero ayaw natin sa kabilang buhay. Ang pinakamainam na biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga mahal natin sa buhay ay gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. So dito, meron pong pangalawa, yung usapan, yung dito, basahin natin yung aya para may paliwanag natin. Suratu Al-An'am, sinabi ng Allah, وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إلى آخر الآية. Dito ay ito yung pakikipag-usap ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanyang mga nasyon. Bakit? Itong bagay na ito, itong kwento na ito ay dahil ang mga tao sa kanyang panahon ay sila ay sumasamba sa mga rebulto. At hindi lamang noon, lahat ng mga bagay ay sinasamba nila. Mga araw, mga bituin, buwan, sinasamba nila.
So dito, gustong ipakita sa kanila ni Propeta Ibrahim alayhisalam na itong mga sinasamba nila ay walang saysay at hindi dapat sambahin. Kaya sinabi sa kanila ni Propeta Ibrahim alayhisalam na noong dumating ang gabi na ito, sinabi niya na, falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban, nakita niya yung bituin. At sinabi niya na, qala hada rabbi, ito ang Panginoon ko. Ito ba ang Panginoon ko? Sabi niya. Nandun yung mga tao, nandun yung kanyang mga nasyon. Pinaparinig niya ang bagay nito sa kanila. Falamma afala, qala la uhibbu al-afilin. Nung naglaho ang bituin, sinabi niya na, hindi ko gusto ang Panginoon na naglalaho. Paano sasambahin ang Panginoon na naglalaho? Kaya sinabi niya, falamma ra'al qamara basikan, at dumating naman yung kamar, yung tinatawag na buwan. Sabi niya, ito ay mas malaki. Ito ba ang aking Panginoon? Ipinapakita niya sa kanila, pinaparinig niya sa kanila na itong bagay na ito ay hindi pwedeng sambahin. Kaya sinabi niya, falamma afal, ito ay naglaho, yung buwan, sinabi niya na, hindi ko gusto ang Panginoon na ito ay naglalaho. Paano mo sasambahin ang isang Panginoon na naglalaho? At pagkatapos, falamma ra'a syamsa basikan, at noong dumating yung araw, sinabi niya naman sa mga tao, ito ba ang aking Panginoon? Ibig sabihin, ito ba yung Panginoon yun na sinasamba nyo? Ngunit nung naglaho na ang araw, sinabi niya na, la uhibbul afilin, hindi ko gusto. At paano mo sasambahin ang isang Panginoon na ito ay naglalaho? Kaya sinabi niya sa kanila na mas malaki itong araw, pero ngunit naglaho pa rin, kaya ito ay hindi narapat na sambahin. Ito ay pagpapatunay lamang sa tinatawag na logic na pakikitungo sa mga tao na sumasamba sa iba't ibang mga sinasamba. Bakit mo sasambahin halimbawa ang rebulto na kung saan ito ay bagay na binili mo sa rekto, pagkatapos ilalagay mo sa bahay, sasambahin mo. Logic lamang, ikaw nga ang bumili doon, paano mo sasambahin? Ganon din kapag nagkaroon ng bagyo, kapag nagkaroon ng mga sakuna, makikita natin, napakarami tayo nakikita sa YouTube, dala-dala niya yung imahe ni Maria, yung mga larawan ni Jesus, mga rebulto. Siya ngayon ang nagliligtas sa kanyang Panginoon. Ganon din ang mga araw, mga bituin. Yan ay mga tanda ng Allah, pero yan ay hindi sinasamba. So yan ang gustong ipahiwatig sa kanila ni Propeta Ibrahim alayhisalam. At itong kwento na ito, hindi niya sinasamba ang mga bituin, mga araw. Bagkus, sinabi sa Banal na Quran na malinaw na siya ay tinatawag na dakilang propeta at ang kanyang dalang mensahe ay ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At ipinagbawal niya sa kanyang tatay ang pagsamba sa mga rebulto. Bakit niya sasambahin ang rebulto? Pero itong kwento na ito ay pagpapatunay lamang na binigyan siya ng tamang pakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya sa kanila na falamma afala qala ya qaumi inni bari'um minkum mimma tusyrikun. Ako ay inosente sa inyong mga sinasamba. Kayo ay paparusahan dyan. Yan ay tinatawag na mga bagay na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sinabi, wahaja qawmahu, ibig sabihin ay nakakuha siya ng malaking katibayan na mali ang sinasamba ng kanyang mga nasyon. So ito ay kabilang sa mga bagay na dapat gawin ng isang daya, isang manampalataya, na gamitin niya itong mga ganitong mga, katulad ng pakipag-usap sa mga tao na sumasama sa rebulto, na ipakita sa kanila na itong mga bagay na ito ay wala pong maidudulot na kabutihan o kasamaan itong bagay na ito. Bagkus kasamaan na may dudulot sa iyo dahil ikaw ay sumasamba sa mga rebulto, mga bagay-bagay na ito ay mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, pagkatapos, isa po sa mga kwento rin ni Propeta Ibrahim alayhisalam ay yung pagsira niya doon sa mga rebulto na sinasamba ng kanyang mga katribo o mga nasyon. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, laqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Wa idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifin. Tinanong niya ang tatay niya at ganoon din ang mga tao sa panahon niya. Ma hadhihi at-tamathil, ano itong mga rebulto na allati antum aqifu, kayo ay nakatayo sa harapan niya, kayo ay sumasamba sa mga tao nito. Sinabi nila, qalu wajadna abaana laha abidin. Sinabi nila na natagpuan namin, nakita namin ang aming mga magulang na sinasamba nila. Yan po ang isa sa mga dapat natin mapulot na aral dito, na hindi po lahat na nanggaling sa magulang ay tatanggapin natin. Kung ito ay taliwas sa Quran, taliwas sa hadith at mga napagkasunduan ng mga sahaba, hindi po pwede na ito ay tanggapin natin. Dahil sa paniniwala na ito ay nanggaling sa ating mga magulang.
ang ating relihiyon, ang batayan po ng ating relihiyon ay ang Quran, Hadith at saka ang napagkasunduan ng mga sahaba at hindi po ang mga ninuno natin. Dahil maaring ang mga ninuno natin ay gumagawa sila ng mga mabuting gawain, alhamdulillah. Pero kung ito ay gawain na taliwas sa turo ng Quran at saka ng Sunnah, ay hindi po dapat natanggapin ito. Qala laqad kuntu antum wa aba'akum fi dhalalin mubin. At dito, sinabi nila, qala, dito yung pinaka-diretsyo niya. Qalu ma fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Dito, merong pagkakataon na meron silang Eid, meron silang pesta na dadaluhan. At inibitahan nila si Propeta Ibrahim a.s. at siya ay sinabi niya na anasakim. Ako ay may karamdaman. Ako'y nagkakasakit. Pero ang kanyang kahulugan sa sinasabi niya ay yung sakit sa puso dahil nararamdaman niya ang pagkaligaw ng kanyang mga nasyon. Kaya siya ay nasasaktan ang kanyang puso dahil ang kanyang mga tao, ang mga nasyon sa panahon niya, naawa siya sa kanila. Na sila ay sumasamba sa mga ribulto. At sila ay kapag namatay na sumasamba sa ribulto, sila ay paparusahan ng Allah. Kaya siya ay sinabi niya sa kanila na ako ay may karamdaman, ako ay may sakit, kaya hindi ako makakapunta. Pero ang kanyang kahulugan na sinasabi niya rito ay hindi yung sakit ng katawan, kundi sakit na dahil sa naawa siya doon, nasasaktan siya doon sa ginagawa ng kanyang mga nasyon. At nung sila ay pumunta na doon sa pesta nila, ay pumunta si Ibrahim alayhis salam sa mga ribulto. Maraming ribulto ang sinasamba ng mga tao na ito. At kumuha siya ng palakol at pinagsisira niya lahat ang mga ribulto na ito maliban sa isa sa kanila, yung pinakamalaki sa kanila. At pagkatapos ay nilagay niya yung tinatawag na palakol na ito sa malaki sa kanila. Sa ibang mga riwaya, nilagay niya yung palakol sa isa sa kanila, yung pinakamalaki na tiniran niya. At lahat-lahat ng mga ribulto na ito ay sinira niya. At pagkatapos nung sila ay dumating, sinabi nila, kanina binanggit natin, na sino ang gumawa nito sa ating mga Panginoon, subhanallah, sa ating mga Diyos na sinasamba. Sino ang gumawa nito? Subhanallah. Pagkatapos ay sinabi nila ng iba sa kanila na, qalu sami'na fatan, narinig namin na mayroong isang bata. Bata pa ito kasi si Propeta Ibrahim sa mga oras na ito. Yuqalu lahu Ibrahim. Na tinatawag na pangalan niya si Ibrahim na siya ay nangako na ng masama, na may hangarin siyang masama sa mga ribulto. Yung mga sinasamba natin, nila tinatawag na ribulto, tinatawag nila na Panginoon. Sinabi ng iba sa kanila na, qalu fa'tu bihi ala ayun nas, dalhin niyo siya rito sa maraming tao. Ito yung gusto ni Propeta Ibrahim a.s. na maraming tao para pag sila ay nag-usap ng mga tao na ito ay maiparating niya sa kanila ang totoong mensahe ng relihiyong Islam at itong pagsamba sa mga ribulto na ito ay mali at hindi ito dapat ginagawa ng isang may kaisipan na tao. Kaya sinabi, pagkatapos nung dumating sila, qalu anta fa'alta hada, ikaw ba ang gumawa sa pagsira sa aming mga ribulto? Sabi niya, qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Sinabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam na at siya ay tinuro niya nung tanungin siya, ikaw bang gumawa nito? Ikaw bang sumira sa mga Panginoon namin? Sinabi niya na, hindi ko ginawa yan, bagkus ang gumawa niyan ay ang malaki sa kanila. At ang kanyang gustong sabihin ay itong malaki na hituturo niya at ito ituturo dito yung malaki na siya yung humawak. Itong humawak doon sa palakol. Kaya sinabi na itong malaki sa kanila. Yan ang isa sa hangarin niya. Kaya sinabi sa hadith na nagsinungaling si Propeta Ibrahim sa tatlong bagay. Una, nung sabihin niya na siya ay may sakit, pero ang gusto niyang sabihin sa kanila ay masakit ang kanyang puso sa ginagawa ng mga tao na pagsamba sa ribulto. Pangalawa, yung sabihin niya, yung malaki sa kanila ang gumawa. Pero ang kanyang hangarin na sinasabi ay yung kamay niya. Isa sa malaking kamay niya ang gumawa doon. At pangatlo ay yung sinabi niya na kapatid niya si Sarah. Dahil nung sila ay pumunta sa lugar na mayroong isang hari, na itong hari na ito ay kapag nalaman niya, kasi nagustuhan niya si Sarah, at pinatanong niya si Propeta Ibrahim kung kaano-ano niya si Sarah,
sinabi niya na, sabihin mo na kapatid mo ako. Dahil kung sinabi niya na asawa, ay papatay nila si Propeta Ibrahim alayhis salam. Dito, napakaganda ng sagot ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Sinabi niya, fas'aluhum in kanu yantikun. At kung kayo ay naniniwala, dalawa yun eh. Ang dalawang sinabi niya, dalawa ang pwede nilang paniwalaan, dalawang kanilang bigyan ng kasagutan. Una, pipili sila sa dalawa. Una ay ginawa ng malaki sa kanila, na ito ay tinatawag na hindi nila pwedeng paniwalaan, dahil paano yung mga ribulto na ito ay sinira niya yung mga ibang mga ribulto. Pangalawa, sinabi niya, fas'aluhum in kanu yantikun. Tanungin niyo sila kung sila ay nagsasalita. Subhanallah. Napakaganda yung sagot niya. Tanungin niyo sila. At wala silang nagawa. Sa dalawang ito, hindi nila pwedeng sabihin na yung paniwalaan na yung malaki, at hindi nila pa pwede sabihin na tatanungin nila itong mga ribulto. Hindi na pwede tanungin mong ribulto. Sasagot ba? Hindi. Yan ay ribulto. Kaya sinabi dito na qala ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum shay'a wala yadurru. Bakit nyo sasambahin itong mga Panginoon nyo, mga ribulto, na wala namang maidudulot sa inyo na mabuti. Pero ito ang kanilang sinabi. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Qalu harriquhu. Sinabi ito ng mga tao. Sinabi ito ng mga tao nung wala na silang maisagot kay Propeta Ibrahim alayhis salam, dahil sinabi niya na yung malaki ang gumawa. Pagkatapos ay tanungin niyo sila, wala silang maisagot doon. Kaya ang ginawa nila ay sinabi dito, qalu harriquhu, sunugin niyo si Ibrahim. Sunugin niyo si Ibrahim, wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin. At tulungan niyo ang inyong Panginoon sa ginawa sa kanila. So dahil nalaman nila na ang gumawa nito ay si Propeta Ibrahim alayhis salam, wala silang maisagot kay Propeta Ibrahim alayhis salam, ang tanging ginawa nila ay sunugin nyo si Ibrahim at tulungan nyo ang inyong mga Panginoon. Subhanallah. Makikita natin sa panahon natin ngayon na maraming pinopost minsan, nagkaroon ng mga bagyo, yung mga tinatawag na mga lindol, ganyan, makikita mo, marami tayong nakikita mga post, dala-dala nila yung kanilang mga ribulto. Subhanallah. Sila yung nagligtas sa kanilang Panginoon. La hawla wala quwata illa billah. Yung mga Panginoon na ginawa ng tao, mga inukit na ito ginawa ng mga tao na sinasamba, subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. So ganito mismo ang ginagawa ng mga tao. Sabi dito, tulungan nyo ang inyong Panginoon. Sunugin nyo si Ibrahim. At nag-ipon ng maraming kahoy ang mga tao na ito. Kasama doon ang tatay niya, siyempre. At pagkatapos, hindi nila sa sobrang laki ng apoy na ginawa nila para parusahan at itapon doon si Propeta Ibrahim alayhis salam, ay hindi nila kayang itapon doon sa pamamagitan ng paglapit lang doon kay Propeta Ibrahim alayhis salam. Kaya gumamit sila ng bagay na upang ito ay maitapon doon si Propeta Ibrahim alayhis salam dahil sa laki ng apoy na ito. Pero ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi sa Banal Quran, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Allahu Akbar. Na sinabi dito, sinabi ng Allah, "Ya naru kuni." O apoy, maging bard wa salam, maging malamig ka at payapa ka kay Propeta Ibrahim alayhis salam. Ang lumikha sa apoy ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang natural, ang likas ng apoy ay sinusunog niya ang lahat ng dumidik ay yung nalalagay sa kanya. Pero ang Allah ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Nung sabihin niya sa apoy, "Ya naru kuni bardan," o apoy, maging malamig ka. Allahu Akbar. At naging malamig ang apoy na yun kay Ibrahim at naging payapa si Ibrahim sa apoy na yun sa kapamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa po sa mga nabanggit sa mga riwaya na binanggit ni Propeta Ibrahim alayhis salam ay hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Isa po ito sa mga dua kapag meron pong nang-api sa isang tao, wag natin kakalimutan ito. Ang sabihin natin, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ito yung buong-buong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala, na sa Kanya tayo humingi ng tulong. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kapag tayo ay may mga gumawa sa atin ng hindi magaganda, o yung nanakit sa atin, ng api sa atin, sabihin lang natin, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yan ang dua
ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ganun din, isa sa mga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kaya wag natin kalimutan na isa po yan sa mga dua kapag meron pong nanakit sa atin o nang api sa atin. Kabilang din sa itong panghuli ay yung nangyari sa kanyang yung paglalakbay ni yung naghijra si Propeta Ibrahim alayhis salam, dahil nawalan siya ng pag-asa sa mga tao. Halos siya ay gusto nilang patayin si Propeta Ibrahim alayhis salam, kasama doon ang kanyang mga pamilya. Itinapon siya doon sa tinatawag na apoy, pero hindi siya nasunog sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah. Naging malamig at naging payapa siya doon, at siya ay naghijra. Siya ay umalis sa lugar na yon upang magawa niya ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng matagal na panahon at pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanila, pagkatapos ng pagbabahagi niya ng kaalaman, ng pagbabahagi niya ng kagandahang turo ng Islam, ito pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi sila tinatawag na sumunod sa kanya. Kaya naisipan niya nung siya ay gusto ng patayin ng mga tao na ito na umalis sa lugar na ito at siya ay maghijra. At isa po yun sa dapat gawin ng isang mananampalataya. Tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong siya ay paalis na sa Makkah at sinabi niya, lumingon siya sa Kaaba, lumingin siya sa Makkah at sinabi niya, wallahi ikaw ang isang pinakamamahal kong lugar. Kundi lang dahil sa mga tao na nasa lugar na ito ay hindi kita iiwan. Dahil siya ay pinanganak, lumaki, nag-asawa at nagkaanak sa Makkah. Pero dahil hindi niya maisagawa ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinipigilan, siya ay binalak na patayin ng mga hindi mananampalatayang mga Quraysh. Siya ay naghijra at pumunta ng Madina, at ganoon din inutusan niya ang mga sahaba na sila ay maghijra upang maisabuhay nila ang kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din, mapupulot natin na aral dito, kung tayo bilang isang mananampalataya, ang pinakadapat unahin natin ang ating relihiyon. Hindi yung nalaman ng tao ang kagandahan ng relihiyong Islam. Sinabi ng kanyang asawa, kapag hindi ka umalis sa relihiyong Islam, hiwalay na tayo. Pagkatapos sa ustad, hindi na ako mag-Muslim kasi dahil sa asawa ko. Pinili mo ang tao kaysa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay napakalaking kasalanan. Ganun din sinabi ng kanyang magulang, pag hindi mo iniwan ang Islam, ikaw ay tatakwil na namin. Isa sa mga sahaba, ang kanyang nag-Muslim siya, nakita niya ang kagandahan ng turo ng Islam na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha at yung pagiging makatarungan sa lahat ng mga nilikha sa batas ng Islam. At ang isang araw ang kanyang nanay, alam niya, ang nanay niya na pinakamamahal niya, ang kanyang nanay. Kaya siya ay hindi kumain, hindi uminom. At sinabi niya, sabihin niyo sa kanya na hindi ako inom, maliban lamang sa siya ay bumalik sa aming relihiyon, iwanan niya ang Islam. Pero ang sahaba na ito, pumunta siya sa kanyang nanay. At naawa siya. Sabi niya, ako'y naawa sa iyo. Sabi niya sa kanyang nanay, ikaw ay mahal na mahal ko. Pero ang sabi niya sa kanyang nanay, kahit bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilang buhay at mamatay dahil sa tinatawag na ginagawa mo, ay hindi ko pipiliin ang naiwan ang relihiyong Islam, dahil ang relihiyong Islam ang pipiliin ko, dahil ito ang relihiyon na nakita ko na pinakamagandang relihiyon. Kaya sabi niya, maawa ka sa sarili mo, iwan mo ang ginagawa, uminom ka, kumain ka, dahil kahit bigyan ka ng buhay at mamatay ka diyan, hindi ko iiwan ang relihiyong Islam. Yan ang tunay na pananampalataya. Kung papipiliin tayo, Islam ang piliin natin. Pero kung makikita natin, kung nandito tayo, pwede nating itago ang pagka-Muslim natin sa unang panahon, sa unang pag-Muslim natin, habang hindi pa tayo, bago pa lang tayo nag-aaral ng Islam. Dahil hindi pa natin alam kung paano pakitunguhan ng mga katanungan ng ibang mga kababayan, kamag-anak natin na hindi pa mga Muslim. Pero, kaya nga mahalagang pagsasaliksik ng kaalaman. Marami, Allahu Akbar. Si Ustad Ahmad Barsilon, makikita nyo, napakalaking kinikita yan nung dati siyang reverend. Halos buwan-buwan, laki ng kinikita niya. Pero iniwan niya yan. Nung siya ay nag-Muslim, tinanggap niya ang Islam. Dumaan siya sa mahirap na pamumuhay. Iniwan niya yung marangyang pamumuhay, yung may malaking kinikita para lang sa relihiyong Islam. Allahu Akbar. Pero hindi tayo papabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an liajlillah awadahu Allah khairan minhu. Sino man ang iwan niya isang bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan sa kanya ng Allah ng pinakamainam na bagay. Allahu Akbar. Kaya piliin natin ang relihiyong Islam kung tayo ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At dito, sa pinakahuli na kwento, itong part 1 natin, kasi may part 2 ito, mahaba ito. Sinabi ng Allah, Alam tara ila alladhi haja Ibrahimu fi rabbih an atahu Allahu al-mulka wa id qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Dito dumaan si Propeta Ibrahim alayhis salam at ang kanyang asawa na si Sarah sa isang hari, at siya ay humingi ng pagkain sa kanila, at ang hari na ito ay nag-angkin na siya ay Panginoon. Nag-angkin na siya ay Panginoon. At siya ay may mga pagkain binibigay sa mga tao at sinasabi na sa mga tao na siya ay Panginoon. At dito, nakapag-usap sila ni Propeta Ibrahim alayhis salam, at ito ang sinabi niya, In qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ang aking Panginoon, sabi ni Propeta Ibrahim sa hari na ito, ay siya ang bumubuhay at pumapatay. Siya ang bumubuhay at kumukuha ng buhay. Sinabi ng tao na ito na, Qala ana uhyi wa umit. Ako rin ay bumubuhay at pumapatay, kumukuha ng buhay. Kaya sinabi niya na dalhin niyo dito ang dalawang tao na sila ay nahatulan na ng kamatayan. Dalawang tao, dahil siya yung hari. So, dalawang tao na ito na sila ay tinatawag na nahatulan na ng kamatayan. Sabi na doon, yan ay hatulan ng kamatayan. Ang isa ay hindi na hatulan ng kamatayan. So dito, sabi niya, yung isa ay binuhay ko, yung isa ay pinatay ko. So ako ang may kapangyarihan din ng pagbuhay at pagpatay. Sinabi ni Ibrahim alayhis salam, Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal mashriq. Katotohanan sinabi ni Ibrahim ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sikat niya ang araw mula sa silangan. Fa'ati biha minal maghrib. At kung kaya mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapasikat niya ang araw sa silangan, kung kaya mo, pasikatin mo sa kanluran. Subhanallah. Sabi dito, fabuhit alladhi kafar, at walang naisagot ang tao na ito. Subhanallah. Itong hari na ito. Dahil hindi naman siya, wala siyang kakayahan. Maliban sa binigyan siya ng Allah ng kapangyarihan o yung kakayahan na maging hari, pero wala siyang kakayahan na pasikatin niya yung araw mula sa kanluran. Subhanallah. Ito ay kakayahan ng Allah lamang. Kaya wala siyang naisagot. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Hindi gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang al-qawma adh-dhalimin. Sila yung mga nagmalabis. Sila yung mga gumawa na at nagmalabis. So dito, makikita natin isa sa mga ginamit ni Propeta Ibrahim alayhis salam na pakikipag-usap niya dito ay yung mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tao nag-angkin na Panginoon, siya daw ay Panginoon. Pero nung sabihin sa kanya ni Propeta Ibrahim alayhis salam, ang Allah ay bumubuhay at pumapatay. Sabi, ako rin na pumapatay at bumubuhay. Pero sinabi sa kanya ni Ibrahim alayhis salam, para hindi na siya makasagot, ang Allah ay pinapasikat niya ang araw sa tinatawag na silangan. Ikaw, kaya mo ba na ito ipasikatin mo sa kanluran? Wala siyang maisagot. Kaya umalis na si Propeta Ibrahim alayhis salam kasama ng kanyang asawa na tinatawag na si Sarah. Si Sarah na kanyang asawa. At sa panahon nito, ang tanging naniwala lamang na sa kanya ay si Propeta Lut alayhis salam. Siya lamang tatlo lamang sila ang Muslim sa panahon na yun, sa oras na sa kanilang lugar. At pero hindi nila kasama si Lut alayhis salam. Dito sa kwento na ito, makikita natin ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, at sino man nag-angkin na Panginoon ay maaaring gamitin natin ang mga bagay nito para patunayan na sila ay walang kakayahan maliban lamang sa ang tunay na Panginoon na dapat sambahin ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message, pwede po kayong mag-comment para po tinatawag na mabigyan natin ng linaw. Kung meron tayong mga pagkakamaliman, pwede po kayong mag-comment para maitama natin, dahil tayo lamang po ay mga tao din na nagkakamali din at nagsasaliksik ng kaalaman. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At inshallah po, subaybayan niyo po ang part 2 ng ating pag-aral patungkol sa mga aral mula sa talambuhay o kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Ganti pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.